Hindi na raw papatulan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga pahayag ni retired SPO3 Arturo Las Cañas sa Senado kahapon. At may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, no comments si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa testimonya kahapon sa Senado ng umamin na isa sa mga leader ng umano'y Davao Death Squad na si SPO3 Arthur Las Cañas. Sa 6 na oras na pagharap ni SPO3 Arthur Las Cañas kahapon sa pagdinig ng Senate Public Order Committee kaugnay sa di umano'y pagpatay na ginawa ng Davao Death Squad, kabilang sa mga idinawit nito si Chief PNP Ronald Bato de la Rosa. Sabi ni Las Cañas, alam daw ni Chief PNP Bato ang dalawang squad operations na umano'y DDS, partikular ang umano'y kidnapping at pagpatay sa foreign terrorist na si Sally Macdum at ang operasyon laban kay Felicissimo Cunanan Jr. na isa raw sa most wanted ng Davao del Sur. Pero tanging sagot lamang dito ni Chief PNP Bato, no comment. Hayaan na lamang daw ang Senado na humusga sa katotohanan ng kanyang mga sinasabi. Aminado si Bato na kilala niya si Las Cañas noong Davao City Police Chief pa siya, pero di raw niya ito gaanong kakilala para masabi ang katauhan nito. Sinabi ni Chief PNP Bato na nagulat daw siya sa mga sinabi ni Las Cañas pero mas mainam na raw na di na lang siya pumatol. Si Chief PNP Bato ay dumalo ngayong umaga sa formal turnover na 50 patrol cars na ibinigay ng Quezon City Local Government sa QCPD. Ayon kay Bato, napakalaking tulong daw nito para sa mobility ng pulis, lalo na sa pagsugpo sa krimen. Hinikayat niya ang mga pulis na alagaan ang mga sasakyan at paghusayan pa ang tungkulin, lalo na sa kampanya kontra droga ngayong inilunsad na muli ang Double Barrel Reloaded. Nagpapasalamat naman si Quezon City Police District Director Guillermo Eliazar at NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde sa patuloy na suporta ni Quezon City Mayor Herbert Bautista sa kanilang kampanya kontra krimen. Bukod sa mga patrol cars ay nagbigay din ang Quezon City Government ng bulletproof vest. Inaasahan din na magbibigay pa ang Quezon City Government ng 150 motorcycles at mga baril para sa QCPD. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Karingal. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.